Kanina, habang pumunta tayo sa bangko, wala naman tayong plano na manghakot. Pero ito kasing movie, ito siya. Ang hirap talaga hanapin ito. Grabe. So, buti na lang nung dumaan tayo sa Robinson ay mayroon silang available na movie. Kaya naghakot na lang din tayo. So, konti lang yung napamili natin kanina. Kasi, chichirya lang po talaga yung kulang natin dito sa store. At saka mabenta talaga itong movie na to. Hello! Happy New Year po sa lahat and welcome to my YouTube channel Noelo TV. And this is my first video po for 2024. Kumusta naman tayo? Ano naman yung mga bago nating mga pagkakaabalahan ngayong 2024. But bago yan, mayroon akong isi-share sa inyo bago mag-start ang kabibisi-bisihan natin ngayong 2024 para po sa ating negosyo or sa kahit saan man sa ating mga personal na mga adhikain sa buhay. So ang video kong ito ay pag-uusapan po natin ano ba ang dapat na mindset natin for this 2024. Actually hindi ako mahilig mag New Year's resolution. Gusto ko gawin. Gusto ko mag-set lang ako ng goal before nag-end, nag-goal setting kami ng asawa ko. So, mayroon kaming mga plans, no, goals for this 2024. So, gumawa din kami na ano yung mga steps namin or ano yung mga strategy namin para naman ma-hit natin yung ating gustong magkaroon tayo for this 2024 when it comes to our business or maging sa ating mga finances. So, meron akong tatlo na mindset na dapat meron tayo this 2024. Kailangan talaga nating baguhin yung mga mindset natin for this 2024 kung gusto nating magkaroon tayo ng mga changes sa buhay natin. Kaya nga, sinasabi na there is nothing constant in this world except change. So, magiging dito man sa ating sari-sari store or sa ating personal na buhay or sa ating finances, no? Dapat talaga ika nga sabi ng mga successful people, no, na sabi nila dapat lagi po tayong mag-aral. Everyday mag-aral po tayo. Dapat mayroon po tayong mga bagong natutunan. Paano po natin mapalago or mapa-improve yung ating finances lalo na sa ating this year 2024. So, ang una kong ibibigay sa inyo or i-share sa inyo, dapat ang mindset natin this year 2024, dapat think big. Dapat mag-isip tayo ng mga malalaking bagay, set tayo ng malalaking goal para po sa ating finances for this year 2024. So dapat nakaset po yan para po magawan po natin ng strategies. Kasi kung maliit yung thinking natin, yung mindset natin, yung maliit lang yung goal natin, hindi tayo natatakot, hindi tayo nanginginig, wala tayong sense of urgency, wala tayong excitement, papetiks-petiks lang tayo. So dapat malaki po yung pag-iisip natin. Kung may goal tayo, dapat isipin natin malaki yung goal natin. We have to think big. Yun. Simple lang po itong mga isinashare ko sa inyo. And this is based on my experience ever since nung nalugmo kami, then nakaraos kami. So, dapat pala ganun yung mindset natin. Unahin natin yung mindset natin. Ayusin natin yung mindset natin. I-change natin yung mindset natin for this new year. Hindi na po tayo dapat gumawa ng mga New Year's resolution, mga ganyan. But we have to start first, especially na this January. So, tapos na tayo sa number 1, yung think big. Dapat malaki yung pag-iisip natin. Dapat malaki yung goal na siniset natin
para manginginig tayo, magkakaroon tayo ng excitement na ma-hit natin at the end of the year. Kung hindi naman natin ma-hit, at least mayroon tayong mga evaluation. Bakit ba hindi natin na-hit yung goal or yung iniisip natin na mangyayari sa ating finances at maging sa ating negosyo for this year 2024? The number 2 is think advance. Think in advance. Dapat sa negosyo natin, mag-isip po tayo ng advance, one step ahead. Like for example, marami ngayon ang naglalabasan ng mga kakompetensya natin. So, dapat mag-isip tayo ng advance, no? Kasi marami naman tayong sources, mayroon naman tayong technology ngayon, and the informations are available. So, we have to think of in advance, ano yung mga pakulo natin na pwede natin gawin para po lumaki yung sales natin, na advance po tayo or one step ahead po tayo doon sa ating mga kakompetensya. So, we have to think in advance. Ano yung mga bago ngayon na pwedeng mag-ingay tayo sa ating tindahan para makatulong naman siya na makahatag siya ng mga customer. Ano ba yung gagawin natin para yung mga customer natin magkakaroon tayo ng loyalty, at the same time, madagdagan yung mga customer natin. Ano ba mga gimmick natin or yung mga pakulo natin o yung mga customer service natin na pwede natin gawin na hindi ginawa ng iba. So, in advance po tayo mag-isip para po sa ating negosyo, lalo na sa ating sari-sari store. So, dapat ganun yung mindset natin. And lastly, we have to think differently. Pareha po tayong tao na binigyan ng kakayahan na mag-isip, mag-plan, kasi we are gifted naman. But then again, kung gusto mo or lumaki yung sales natin or magkaroon tayo ng maraming customers or magkaroon tayo ng magandang takbo ng ating negosyo, we have to think differently. Ano ba yung we have to think differently? Dapat iba kang mag-isip, hindi kung ano man yung ginagawa ng mga customer natin. Yung mga kakompetensya natin dyan. Kasi marami akong nababasa na nagsusulpukan na yung mga tindahan, yung nagtabi-tabi na lang. So, ano ba yung strategy natin? So, dapat magiging iba tayo. We have to think of an activity na iba na hindi ginagawa ng ating mga kakompetensya. Kasi hindi talaga natin hindi na tayo magsiraan or mag-awayan, mag-price war or whatever. No? Instead, we have to think big para lumaki yung tindahan natin. Think in advance para lagi tayong one step ahead sa ating mga kakompetensya, and think differently para maiba yung tindahan mo. So whatever the plans, the strategy, dapat maiba po ang ating mga strategy sa ating mga kakompetensya. So ang dapat natin gawin, i-change ang ating mindset na we have to think differently. So, iba yung pag-iisip natin. Mag-isip tayo ng mga paraan na iba sa nakasanayan ng ating mga kakompetensya. So, yun po ang mga strategy natin to change ano yung dapat na mindset natin for this year 2024. So, yun lang po na aking ma-share, no, about sa dapat baguhin natin ang mindset natin 2024. Ano yung mga pagkakamali natin 2023, huwag na po nating dalhin sa 2024. O, diba? Tapos, syempre, since January, ngayon ay renewal ng ating mga permits. O, nag-renew na ba kayo? So, tapos na ba tayo? Ang sa akin, hindi pa lumabas. Actually, isang word ko na i-share sa inyo, mag-leverage tayo kung busy tayo, kumuha tayo ng somebody na mag-process para po magkaroon po tayo ng mga mas mabubungang gagawain natin para mapalago natin ang ating negosyo. Kaysa naman sa maglinya-linya tayo sa taas na masyado na linya doon sa pag-process ng ating business permit. So, suggestion ko lang yan kasi yun ang ginawa ko. Kasi marami kaming mga inline po ngayon na mga hopefully mangyari for this year 2024. Another line of business, another opportunity na gagawin namin. Kaya nag-start na kami as early as January 1. So, meron na kami mga plans. So, yung mga nega natin ng mga pag-iisip, huwag na po nating dalhin sa 2023. Dapat lagi po tayong positive. We are always looking forward, no? Whatever the challenges, we have to think big, think advance, and think differently. So, yun lang po aking share. Happy New Year po sa lahat. Thank you and God bless po.